Great day, everyone. Let me welcome you to our Simbalay today. I believe you are so excited. I am so excited because of the privilege and the opportunity that God has given us to worship Him today. So wherever you are, whatever you do today, you can send us your pictures or message us so we would know nga nakikauban mo na mo diha sa pagsimba today. So gather your family, your friends, so that you can worship God in your home and you can invite people. Pwede nimo inviteon sa imong mga relatives, so labi na ang atong pamilya ato silang i-gather para maka-worship ta diha sa Ginoo. And I pray and I believe God will shower His blessings over us in every home and every family tungod kay kita nagasimba kaniya o ato siyang ginaona sa adlaw nga Domingo. So salamat kaayo and we're so happy, we're so glad to have you in our worship celebration today. So let me read to you Jeremiah 29:11. This is a very familiar verse to most of us, and it says here, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Friends, this is not just an ordinary words, but it is a promise, a covenant from the Lord that He gives us the ability to live in prosperity. God wants us to live in abundance. Dili sa nagkalisod-lisod, but God designed all of us to live a victorious life, to live in abundance. So naay pagsalig nato sa Ginoo nga ang atong mga hope no sa kaugmaon adunay hayag nga kaugmaon tungod kay adunay promise ang Ginoo that He will give us hope and a future. So kung ang imong kinabuhi na sa Ginoo na akay kahayag sa imong kaugmaon, inay mong tapat adunay kahayag ang imong kaugmaon kung aduna kay relasyon diya sa Ginoo. So this day that as we celebrate God's faithfulness, as we celebrate God's goodness in our lives, I want us to give our whole heart sa diha magsimba ta kaniya atong ihatag ang ato ang undivided attention para atong ma-receive, nga atong madawat ang mga pulong nga pinasahi nga gikan sa Ginoo. I believe usa ka pulong nga imong madawat makausab sa imong kinabuhi. Nito ba ta ana? So, give us undivided attention atong ihatag diha sa Ginoo as we continue to celebrate God's goodness karong adlaw nga magasimba diha ta kaniya kauban sa atong panimalay. Let's pray. Lord, thank you for giving us opportunity together with our family, our relatives, our friends, Lord, that we can celebrate your goodness in every home sa among simbalay, oh God, that you will give us wisdom and understanding, oh God, that as we receive your word, Lord, I pray that you will reveal yourself in a very special way, oh God, in each one of us, Lord. Among masabtan o dili lang na mo paminawan, oh God, pero amo na ikinabuhi ang imong pulong, ang imong ginahatag na mo karong adlaw. Lord, salamat nga ikaw magalihok sa tagsa nga kasing-kasing sa dihang amo kani i-focus diha kanimo tungod kay ikaw lamang ang tinubdan sa tanang butang, oh God. Lord, that in everything, oh God, sa amo ang mga palibot usahay dili na masabtan, oh God, but Lord, we are so assured that your promise, oh God, will always be remain in our hearts. Lord, amo ka na imo ang kaptan, mo ka na imo ikinabuhi tungod mao na imo ang gusto sa amo ang kinabuhi. Lord, salamat nga ikaw magalihok sa kadausang panimalay, oh God, sa tagsa nga panimalay karong adlaw nga magasimba kanimo kanunay. We will worship you in spirit and in truth. And I pray, Lord, that miracle will take place, healing will take place, restoration will take place in every home, in every member of our family, oh God, so that we can celebrate a new year, oh God, in abundance. Lord, amo kini excited kami nga atubang sa bagong tuig tungod kay ikaw nagahimo og mga dagkong butang alang sa matag usa, alang sa matag panimalay nga maga-celebrate kanunay sa imo ang kaayo sa kinabuhi. Lord, salamat og ikaw lamang amo ang pasalamatan in Jesus' mighty name. And everyone said, Amen and amen. God bless you, and I'll see you in Simbalay today.
lang Ginoo Jesus. Pagabayawon ang ngalan mo Jesus, ang tugmay gininhawa pagasimbahon ka tumugog himaya kanimo lang Diyos nga gamhanan Diyos nga balaan hallelujah hallelujah Diyos sa sinugan ug katapusan hallelujah hallelujah
just give praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Oh, I sing for joy at the works of your hand. Forever alone, you forever I stand. Nothing compares to the promise I have. When nothing compares to the promise I have. When nothing compares to the promise I have in you. Oh, nothing compares to God. That good Lord hold you, the veil before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, states of your glory. To you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. You and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
the goodness of God. Oh, 'cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Sing your goodness. Come on, church, let's clap our hands for Jesus. Woo! This is the day you made, so I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad. And this is where I believe you are more than enough, more than enough for me. 'Cause you are faithful to your promise, you are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless his name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Go church, praise our Jesus. One name. You are worthy of all my praise. 'Cause you are faithful to your promise, you are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. Joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless his name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Yes, Jesus, your strength let it pour out like a river overflowing. Holy Spirit,
joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. Oh, 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 my soul, bless His name. All that is within me, say, oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's a joy with you, Jesus. For our offering thought for today, let's read Haggai chapter 2, verse 19. It says here, I am giving you a promise now, while the seed is still in the barn. You have not yet harvested your grain, and your grapevines, fig trees, pomegranates, and olive trees have not yet produced their crops. But from this day onward, say from this day onward, from this day onward, I will bless you. In this verse, there is a promise to get blessed. Nakastate din ha, from this day onward, He will bless you. God promised to bless us when the seed is planted. Kung imong i-review ka ng first two lines, ingon na, I am giving you a promise now while the seed is still in the barns. So wala pa siya natanom, mo nang wala pa'y harvest nga nakita. You have not yet harvested your grain, your grapevines, fig trees, pomegranates, and olive trees, not yet produce their crops. Mao nang sa panahon nga wala tay na harvest, wala tay nakita, nagkakulang-kulang ang ato ang pagkinabuhi sa matag adlaw. You have to check yourself na doon na ba kay gitanom diha sa Ginoo. Tungod kay ang ato ang pag-harvest, ang ato ang harvest nagdepende na kung unsay ato ang gitanom. And there is a promise nga gihatag sa Ginoo diha, a promise to get blessed. God promised to bless us when the seed is planted. Only when the seed is planted, that's when the harvest comes in. Blessing comes through our giving. We cannot have our harvest, we cannot have our blessings if we don't give in God's kingdom, because giving is the key to our blessing. Kisay nagtuon nato diha. Ang atong paghatag mo na siya Yahweh nga makalingkawasta sa ato ang kakulangon. Usahay ang atong kakulangon, resulta na siya nga wala ta nagatanom diha sa gingharian sa Ginoo. Usahay na ana sa mga situation, daghang factor, but I believe diha sa pulong sa Ginoo, mao na siya usa sa resulta nganong ang ato ang kinabuhi kakulangon lang kanunay, nganong ingon ana man tungod kay wala nato nakita nga ang atong paghatag mao na siya Yahweh para makalingkawas ta sa atong kakulangon o sa atong kawadon. Because giving is a formula, giving is a pattern, giving is a lifestyle. So sa dihang mohatag ka ang that is a principle. Sa dihang giingon diha sa Luke chapter 6 verse 28 ang ingon diha, give. So naay principle, give and it shall be given back to you. Mohatag sa ka para ibalik na diha sa Ginoo. Give and it shall be given. Upat pagyud kabutang ang buhaton sa Ginoo when you give. Usa, good measure. Ikaduha, pressed down, pinadasok, shaken together nga kanang ayugon jud yung maayo para madasok pag yung maayo, then running over. Ang gusto sa Ginoo nimo igsoon nga do na kay panalangin nga mag-awas-awas diha sa imong kinabuhi tungod ang panalangin sa Ginoo dili na para nimo kundi mahimo kang panalangin diha sa uban. But there is a principle to follow. If you want harvest, financial harvest, if you want financial harvest, you must plant
financial seed into God's kingdom. Amen ba? Kaya sahay, maghuna-huna ta, nganong lisod man gyud kaayo. You have to check yourself, you have to evaluate. Nagtanom ba ka diha sa gingharian sa Ginoo? Tungod kay imong pagtanom sa panalapi, mo ka na yawi nga makalingkawas ka diha sa imong kakuangon. Generosity is a living in a Christ-like character. The Bible says we are created after the image of God. So diha ta sa image sa Ginoo, gibuhat ta niya no according to His image. So aduna tay mga character nga kinahanglan nato i-develop nga character na sa Ginoo. One of that character nga kinahanglan nato i-develop is a character of generosity. Tungod ang Ginoo mahihatagon, God is a giver, and therefore because we are created after the image of God, we must develop a lifestyle of generosity. Nasabtan ba na nato? So kung pangutanon ka, are you generous? Lingiya imong tapad. Are you generous? And generous, when you give, there is a faith nga nagkauban diha sa imong paghatag. And I believe in the word of God, faith without action is dead. Kung kutob ra ka sa pagtuo pero wala kay ginabuhat, dili lang gihapon na siya mahimong successful sa imong kinabuhi. So let's develop a Christ-like character, and that is a character of generous person. Ang generous person, muhatag na siya nga adunay mga opportunity nga muhatag, dili na siya maglisod og hatag nga naman tungod kay nag-develop siya sa iyang kasing nga to develop that kind of a generous person tungod kay nasabtan niya nga diha sa paghatag, diha pod ang panalangin sa Ginoo magaabot sa atong kinabuhi. O dili lang para sa imuha, moabot na, modagayday na sa imong tibok panimalay o diha sa inyong komunidad, mahimo kang panalangin sa uban. So kinsay gusto panalangin, amen. So kung kinsay gusto nga mahimo kang panalangin sa uban, mas dako among amen. Tungod kay ang gusto sa Ginoo nimo, mahimo gyud kang panalangin. You become a channel of God's blessing para sa ubang mga tao sa imong palibot. So amen. So let's prepare our tithes and our offering, and let's give generously unto the Lord as we pray. Lord, thank you that we can worship you, for giving us the opportunity, oh God, that we can plant our seed, oh God, into your kingdom. Lord, we believe your promise, oh God, that if we give, it shall be given back to us 100-fold return para mahimo kaming panalangin diya sa uban. Lord, especially in this time of uncertainties, Lord, adunay mga katawhan na nagkinahanglan og tabang, oh God, pero dili kami makatabang tungod lang sa among limitasyon nga nadaas kami sa kawadon. But Lord, mga temporary na nga panahon, temporary nga moment. But right now, oh God, you are changing those atmosphere nga maghimo kaming magtanong kami og diha financial seed diha sa imong ginghirian, Lord, and you will return to us 100-fold return nga mahimo kaming panalangin sa mga katawhan nga nakinahanglan ng karong panahon na. Lord, bless our giving generously, oh God. Lord God, og mahimong magbalipayon ang among kinabuhi, ang balipayon namong kasing-kasing samtang kami bagahatag diha kanimo sa amo ang tithes and our generous offering. Bless everyone who will give, oh God, in Jesus' mighty name. Everyone said amen. So makita nimo ang tulo ka mga accounts nga kung wala ka diha cash, makita nimo ang mga bank accounts wherein you can send to us your offering and your tithes. God bless you as you give to the Lord today. A great day to everyone. Welcome to our Simbalay. Andam na ba mo para sa pulong sa Ginoo? Mga kigsuonan San Fernando, andam na mo? O ang ating mga kapatid sa Lapu-Lapu, handa na ba kayo?
mga taga Mandawi, ang Konsolasyon, andin ni sa Cebu City North o Cebu City South. Let's just prepare our hearts and our minds for the Word of God. Sige, himuon na to ang atong declaration, ang atong ginahimo kada semana. Let's do this together. Say, I'm excited to hear. I'm ready to receive. I'm willing to obey the Word of God. Say it again, I'm willing to obey the Word of God. Amen. Ato ginang ginabalik-balik nga willing ta mutuman sa pulong sa Ginoo. Kay ngano? Sa gisulti na ni Ginoong Hesus sa John 13:17, now that you know this truth, you will be blessed when you obey them. Ang panalangin nagaabot kanato dili lang sa panahon nga namati ta sa pulong sa Ginoo, dili lang sa panahon nga gituohan nato ang pulong sa Ginoo. Ang panalangin nagaabot kanato sa diyang atong tumanon ang pulong sa Dios. Amen. Karong buntaga pagadadon nako ang mensahe nga kabahin sa pagkamaayo sa Dios. I will be talking to you beginning today and for the next few Sundays about the goodness of God. Tungod kay ang Dios maayo nga Dios. Let's go to the book of Psalms sa Salmo 23, gikan sa 1 hangtod sa 6. I'll be reading it in Cebuano. If you are Tagalog speaking, you can read it from the Tagalog Bible version. Nagaingon din ni sa Cebuano. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay. Kinsa daw ang iyang magbalantay? Ang Ginoo, og walay nakulang kanako. Gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sibsibanan o gitultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. Giligon niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon. Tungod og alang sa iyang ngalan. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Napanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod og bunal. Giandam mo akong pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan muglana ang akong ulo o gipaawas mo ang akong kupa. Ang imong kaayo o gugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi. Akong balikon pag-usab. Ang imong kaayo o gugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi o magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Nindot kayo ang pulong sa Ginoo. Ang Salmo 23, Psalm 23 reveals the goodness of God all the time. Nag-ingon diha, ang imong kaayo o gugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi. So dinhi nagpadayag na ang Dios maayo sa tanang butang. Mahimo bag imong isulti ang Dios maayo sa tanang butang. Kung ato ning tun-an og sa mga umaabot nga semana ato ning usa-usahon, dunay siyam ka panalangin nga gihisgutan si David tungod sa kaayo sa Dios. There are 9 blessings in Psalms 23 that shows us because of the goodness of God. Tungod kay maayo ang Dios, gusto niyang mupanalangin kanato. Og si David naglista og siyam ka klase nga panalangin gumikan sa pagkamaayo sa Dios. Nakadungog na ba mo nini nga statement sa diyang mingon ang worship leader usahay ang pastor mingon siya God is good og ang congregation mo tubagog all the time. Unya mingon na pod ang worship leader all the time motubag pod ang congregation og God is good. God is good all the time. All the time, God is good. Amen. Na ako'y pangutana. Tinuod ba nga ang Diyos maayo sa tanang panahon? Sa tanang panahon, maayo ba ang Diyos? Tinuod ba?
Kung pananglitan, nilinog og naguba ang imong tindahan, akong pangutana, maayo ba ang Dios sa tanang panahon? Kung pananglitan, ni bagyo og mibaha og na-wash out ang imong balay, walay nabilin, makaingon ba ka nga ang Dios maayo sa tanang panahon? O pananglitan, nasakit imong mama o namatay, nagampo ka, imong gituuhan nga maayo, pero imbis nga maayo, namatay. Makaingon ba ka nga ang Dios maayo sa tanang panahon? Is God really good all the time? Ingon ang Bible sa Psalm 100 verse 5, the Lord is always good. Can you say that? The Lord is always good. He is always loving and kind, and His faithfulness go on and on to each succeeding generation. Mauni giingon sa pulong sa Ginoo, ang Dios kanunayng maayo. Now, kung tinuod nga ang Dios kanunayng maayo, nganong doon na may panahon usahay sa atong kinabuhi, sa atong tanaw, usahay sa atong pagbati, murag dili man maayo ang Dios. How is it that God is good all the time? You know, kung gusto nimo nga imong masinati kada adlaw sa matag higayon sa imong kinabuhi nga ang Dios maayo kanunay, ang imong buhaton, mo focus ka, mo tutok ka sa pagkamaayo sa Ginoo. Ang rason usahay nganong atong panlantaw o atong pagbati dili maayo ang Dios usahay sa atong kinabuhi, tungod kay wala ta nagtutok, wala ta nag-focus sa pagkamaayo sa Dios. Don't focus on your circumstances. Focus on the goodness of God even when you are going through some difficult and challenging situations. Are you still there? Akong balikon, tutok sa pagkamaayo sa Dios. Focus on the goodness of God even when you are going through some difficult situation in your life. Tungod kay kung mo focus ka sa pagkamaayo sa Ginoo, imong masinati ang mga panalangin nga gihisgutan ni David sa Psalms 23. But many times, when we are going through a difficult situation, makalimot ta sa pag-focus sa pagkamaayo sa Dios. Usahay matintal ta sa pag-focus sa mga problema, sa mga kalisdanan, sa balatian, sa atong mga utang o sa atong mga bayronon. Mao gani ni atong tutukan, masimang ta sa pag-focus, usahay na ato ng bation nga ang Dios dili maayo sa atong kinabuhi. So, unas tanan, gusto nako ning atong tubagon ang pangutana, what happens when we don't focus on God's goodness? Unsa may tabo ka nato sa dihang dili na ta mo tutok sa pagkamaayo sa Dios. Mitutok na ta sa atong mga problema, mitutok na ta sa atong mga kahago, mitutok na ta sa atong mga kalisdanan. Usahay gani, dili lang sa mga kalisdanan o mga kahago nato. Kung mututok na ka sa imong kaugalingon o mututok ka sa laing tao, ang may tabo, dili na ka makafocus sa pagkamaayo sa Dios. Pero upat ka butang nga kung giandam karong buntaga, unsay may tabo sa dihang dili na ta mututok sa pagkamaayo sa Dios. Unas tanan, when we stop focusing on God's goodness, we start claiming credit for the things that God has done for us. Sa dihang ato nang angkonon ang mga dungog nga gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi, nagpakita na nga wala na ta mitutok sa pagkamaayo sa Dios. Kay bawo mo, daghan kaayo. Isulti, daghan kaayo. Daghan kaayo ang gihimo sa Ginoo nga maayo sa atong mga kinabuhi. God has done many good things in you, through you, for you, by you, with you. God has done so many good things in our lives. And what we need to do is give Him all the credit. Ihatag nato ang tanang dungog
sa Dios, dili ni nato angkonon sa atong kaugalingon. Kay ba mo ngano sa dihang dili nakamutan-aw sa pagkamaayo sa Ginoo, sa dihang imo nang tanawon ang imong pagkamaayo, dili na nimo ihatag ang dungog sa Ginoo, imo na lang angkonon og dunay mga dili maayong butang nga moabot sa atong kinabuhi, sa dihang dili nata mo hatag og pasidungog sa Dios nga maayo kaayo siya sa atong mga kinabuhi. Dunay gistorya sa Ginoong Hesus sa Lucas, in Luke chapter 12, magsugod sa verse 14 to 21, nag-ingon din Onya, misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Dihay usa ka dato nga may yuta nga maayong abot, na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot, unsa may angay kong buhaton. Kini mao ang akong buhaton, miingon siya sa iyang kaugalingon. Gub-on ko ang akong kamalig, og magtukod ako og mas dako diin akong tigumon unya ang abot og ang uban kong mga kabtangan. Unya miingon ako sa akong kaugalingon, pagkabulahan nimo, ana-ana kanimo ang tanang mga butang na imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon og inom og paglipay, apan ang Dios miingon kaniya, uy, buang, niini gayong gabi una mamatay ka. Unya kinsa na may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Akong gibasa nig balik-balik kining Luke 12:14 to 21 og akong gihap kaunsi siya naghisgot sa iyang kaugalingon. Kining pulong nga ako kaunsi niya gibalik-balik paghisgot ang iyang kaugalingon. Kining tawhana nahimong garboso tungod sa iyang pagkamauswagon. Og abi niya, he thinks that he did it all by himself. Nagtuo siya nga nagmalampuson siya. Nagtuo siya nga nadato siya tungod sa iyang kaugalingong paningkamot. Kay ba mo unsay tubag sa Dios? Ingon sa Dios, oy, sakit pamation, pero mo ni tubag sa Dios. Niingon ang Dios, oy, buang. Unya, unsay nitabo? Ingon ang Dios, niining gabi una, mamatay ka. Grabe. Tungod kay wala niya gihatag ang pagsidungog sa Ginoo. Wala niya pasalamati ang Ginoo kung unsa nay naabot sa iyang kinabuhi. Kung unsa nga panalangin ang iyang naangkon. Iyang giangkon ang tanang himaya og dungog. Wala niya gihatag sa Ginoo. Kay bamog unsa nitabo? Namatay siya. Namatay siya tungod sa iyang pagpanghambog. Makaigsunan ato ning sabton, ang pagpanghambog dili ni gamay nga sala. Kay ang consequence ani sumala sa atong gibasa, kamatayon. Kay baba mo unsay pinakangilad nga sala ang atong mahimo atubangan sa Dios. Ang uban tingali moingon sila ang pinakangilad nga sala ang pagpatay og tao. Ang uban tingali moingon ang pinakangilad nga sala kining manapaw o unsa man na kanang makasala ka sexually. Pero ang tinuod, ang pinakangilad nga sala atubangan sa Ginoo kining pagkahambugiro o pagkahambugira. Kay bawo kag ngano? Ang pagkahambog o pagkahambugiro o pagkahambugira mo ni nakapalagpot kang Satanas gikan sa langit, gihagbong siya sa Dios nga ni sayuta tungod sa iyang pagkahambugiro. Ingon ang Biblia, siya mo'y usas pinakanindot, pinakalabaw nga anghel dito sa langit. Pero kay midako ang iyang ulo, puro na lang ako ang iyang ginahuna, wala na siya maghatag o gimaya o dungog sa Dios, gihagbong siya sa Dios nganhi sa kalibutan. So the worst sin that we can commit, kining gitawag sa Bible og pride. Gani, ingon ang Bible, God resists the proud, but He gives grace to the humble. You know, when I stop being grateful to God for all the things that He has done in my life, I will get into trouble. Muna ang ako yung pag-ampo, ang tinguha yun ni Pastor Siki,
nga magpabilin nga mapainobsanon, magpabilin nga mapasalamaton ngadto sa Dios. Tungod kay siya maayo kaayo sa akong kinabuhi. Og siya maayo kaayo sa imong kinabuhi. Mao na nga wala kay angay ikapasigarbo, wala kay angay ikapanghambog. Ang imong kinaiya nga angay nimong batunan, mapasalamaton o mapainobsanon sa Ginoo. Og ihatag kanunay sa iyaha ang tanang himaya, ang tanang pagpasalamat. Amen. Sa Acts chapter 12, laing istorya din verse 21 to 23 mo ni ingon sa Bible. Sa adlaw nga gikasabutan, gisulod ni Herodes ang iyang harianong biste. Milingkod siya sa iyang trono o naghimog pakigpulong. He delivered his speech. Naninggit ang mga tao. Dili tao ang nagsulti kundi Dios. Grabe, believe kaayo ang mga tao sa diyang nakadungog sila sa iyahang mensahe. O ingon ang mga tao, dili tao ang nakigsulti nato kundi Dios. O diha gisilutan si Herodes sa anghel sa Ginoo nganuman kay wala man niya pasidunggi ang Dios. Giulod siya og namatay. Tanawa, tungod kay sa diyang mihatag siya sa iyahang mensahe ug ang mga tao ni bilib pag-ayo niya ug ang mga tao ni ingon dili tao nakigsulti nato kun dili Dios. Wala na niya gi-refute o wala niya gihatag ang pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Wala niya gihatag ang pasidungog ngadto sa Ginoo. Iyang giangkon nga maayo siyang musulti. Iyang giangkon nga gamhanan ng iyang mga pulong. Mao nga ingon ang Bible, gisilutan siya sa Dios og namatay siya. Ingon ana ang garbo mga kaigsuonon, basta ato nang angkonon ang tanang himaya og dungog sa atong kabulingon tungod sa kalampusan sa atong kinabuhi, tungod sa kauswagan nga niabot nato, kun ato na ganing ilon nga tungod ni sa atong kaugalingong kusog, tungod sa atong kaugalingong abilidad, tungod sa atong kaugalingong kaalam nga nagmalampuson ug mauswagon ta. Ingon ang Biblia, ang consequence niya na kamatayon. Dili tiaw-tiaw. Muna ayaw sigig ingon nga tungod nako, ako nagudni sa una, lisod mi, pero karon na ningkamot ko, mo nang nagmadaogon mi, nagmalampuson mi, nadato mi, tungod sa akong paningkamot. Ayaw pagsulti ni ana, kay mawala ka ng tanan, kon imong angkonon ang himaya o ang dungog. Nganong namatay si Herodes? Tungod kay hambugiro siya. Ingna hambugiro. Ang hambugiro dunay dili maayong kaugmaon. Because he did not give any credit to God, wala niya pasidunggi ang Dios, ingon ang Bible namatay siya. Ingon tingali niya, tungod sa akong mga kamot, nagpalambo ako sa akong negosyo. Ang pangutana, kinsa may mihatag sa imong mga kamot. Tingalig mo ingon ka, ako tanang plano ang nagpauswag nining among negosyo. Ang akong pangutana mo ni, kinsa may naghatag nimo og kaalam. Kung ang imong plano mo ay nagpalambo sa inyong negosyo, asa man gikan ang imong kaalam. Kung miingon ka sa akong pagpaningkamot og pangusog, maong na dato mi. Ang akong pangutana mo ni, kang kinsa man gikan ang imong kusog na sa imong paningkamot ug sa imong pagpangusog na dato ka. I want you to understand this. Everything you have in your life, you owe it to God. Tanan nga naa nimo, tanan nga ni anako, gikan kini sa Dios. We will not be successful had it not been for the goodness of God. I will not be alive. You will not be alive today had it not been for the goodness of God. Kung dili patungod sa kaayo sa Ginoo, dili tingali ka buhi karong adlaw. Everything in your life, everything in my life, everything, our abilities, our ability to see, our ability to think, our ability to hear, our ability to speak, our ability even to eat, all of these abilities, they all come from God. It's not from us. Ang Dios mo'y nihatag niini. Mo na atong ihatag kaniya ang tanang pasidungog. Amen? God wants us to be grateful to Him and never forget how good He is to us.
But you know what? Basta dili na ka mututok sa pagkamaayo sa Ginoo, imo nang angkonon ang tanang himaya og dungog. But I am here to remind you today, everything we have, the abilities that we have, they all come from God. Una atong ihatag kaniya ang pagpasalamat, atong ihatag kaniya ang dungog. Amen? Nag-ingon gani sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Kinsay naghimo kaninyo nga labaw ka sa uban? Dili ba ang Dios man ang naghatag kaninyo sa tanang butang? Kinsay naghatag kanato sa tanang butang? Ingon ng Biblia, ang Dios ang naghatag kanato sa tanang butang. Unya nganong magpasigarbo man kamo, mura man pod og dili hinatag ang tanang butang nga anaa kaninyo. So si Paul nagapahinomdom sa mga taga-Korinto, ug ang Dios nagapahinomdom kanato, tanang butang nga niya kanato, hinatag kini sa Dios. So magmapasalamaton ta og magmapainobsanon ta og atong ihatag ang tanang pasidungog sa atong Dios. Si Pedro miingon, kamo usab nga mga batan-on kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan og pag-alagad sa usag-usa. Kay ang kasulatan nagaingon, kontra sa Dios ang mga garboso apan maluoy siya sa mga mapainobsanon. Amen. Mga kaigsuonan, totok, isulti, totok sa pagkamaayo sa Dios. Focus on the goodness of God. Amen? Ang ikadua, when we stop focusing on the goodness of God, we stop asking God for help. Okay? Muundang ta o muhunong ta sa pagpangayo o tabang gikan sa Dios. Kay ba mo mga kaigsuonan, doon na tayong morning prayer every day. Unya gawa sa morning prayer, doon na po tayong midnight prayer para sa mga nag-home office. Unya doon na po tayong evening prayer sa nagkalain-lain nga mga clusters. Nganong daghan man ta og prayer gathering. Tungod kay ang pag-ampo, pagpangayo na og tabang sa Dios. When you stop praying, you stop asking God for help, and you start depending on yourself. Sa dihang dili na gani ka mag-ampo, nagpasabot na nga wala na ka nangayog tabang sa Ginoo o misalig na ka sa imong kaugalingon. Sabta mga kaigsuonan karong buntaga, ing na imong tapad, God wants to help you. Ing na diri speakas, ing na siya, ang Dios gustong motabang nimo. Diri pun speakas, ing na siya, ang Dios gustong motabang nimo. Gani, God is waiting to help you. Nagpaabot siya kay gusto siyang mutabang nimo. And all you need to do, ang angay lang yun nimong buhaton, mag-ampo ka, mangayo ka og tabang sa Ginoo. Kibalo ba mo nga sa New Testament? In the New Testament, God said 20 times, ask. Kag-20 niyang ibalik-balik, ingon niya, pangayo. Kay kung ikaw mangayo, ikaw makadawat. Nag-ingon sa Matthew chapter 7, 9 to 11, kamong mga ginikanan, kung mangayo og pan ang inyong anak, hatagan ba ninyo og bato? Kung mangayo siya og isda, hatagan ba ninyo og bitin? Dili gayod. Kung kamong mga tao nga dautan, makahibalong muhatag sa maayo nga mga butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan sa langit? Ihatag gayod niya ang maayo nga mga butang. Unsay ihatag sa atong amahan nga naa sa langit? Ihatag gayod niya ang mga maayo nga mga butang ngadto sa mangayo kaniya. Sabta, excited si Lord mo hatag sa mga maayong butang nga na kanimo. Iya lang gipaabot nga mangayo ka kaniya. Magpaubos ka sa imong kagalingon og mangayo kag tabang sa Ginoo. Nag-ingon gani sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 16. Moduol kita mga igsuon ngadto sa trono sa atong maayo og mapuangoron nga Dios.
Unsa daw ang atong Dios? Maayo ug mapuangoron nga Dios. Makadawat kita sa iyang kaluoy ug makakitag grasya nga makatabang kanato kung gikinahanglan nato kini. Ingon ang Biblia, makadawat kita sa iyang kaluoy. We will receive mercy ug makakita kita sa iyang grasya. We will receive mercy and grace in times of our need. Sa panahon nga naa ta sa panginahanglanon, kung muduol kita sa Dios, kung mangayo kitag tabang niya, nag-ingon din ni makadawat kita sa iyang kaluoy. Si David gani ingon niya sa Salmo 69 verse 16, tubaga ako Ginoo, tungod sa imong kaayo o gugma kanako. Nganong doon na may confidence, doon ay pagsalig si David nga muduol sa Ginoo og mangayo og tabang tungod kay nakaila siya nga ang Ginoo maayo og mahigugmaon nga Dios. Sabta karong adlaw, ang Dios maayo kaayo nimo ug ang Dios nahigugma nimo ug excited siya nga mutabang nimo. Ang imo ra diyong gikinahanglan, moampo ka, mangayo kag tabang niya. Pero kasagaran, ang tao dili na gani magampo, dili na mangayog tabang sa Dios. Tungod na kay nakalimot siya sa kaayo sa Ginoo, nga ang Ginoo gusto gyung mutabang kanato. So focus on the goodness of God. Amen. Ang ikatulong rason sa dihang dili na ta mututok sa pagkamaayo sa Ginoo, we stop trusting God in difficult times. Muhunong ta sa pagsalig sa Dios sa panahon nga naa ta sa kalisod. Namagoy uban basta naay problema. Kung problema sa kwarta, ang ila dayong maunahuna kanang mga nagpautang, lawyer, RD pawn shop, unsa pa man, bisan gani kining Palawan sa una gapautang ambot ang pagkaron nagpautang pa man tingali. Daghan na gani kayo karon bisag online, daghan na kayo nga magpautang. Imbis nga atong unahon ang Dios sa panahon nga naatas kalisod, ang uban ng ilang unahon ang tao. If we are aware of how good God really is, we would always come to Him first. Always come to Him first. Basta nasayod ta nga ang atong Dios maayo kaayo nga Dios, siya gyud pirmi ang atong unahon sa panahon nga doon na tayo panginahanglanon. We would not try to solve our problems with ourselves, but we would ask God first. Amen. Sa panahon nga doon na tayo gibati sa atong lawas, sa dili pa ta mudagan sa atong doktor. Dili ko kontra og doktor o yun kog doktor. Pero sa dili pa ta mudagan og doktor, dagan usa kita kag Dr. Jesus. Siya ang atong unahon og mga itagtabang sa atong balatian og siya makahimong muayo nato. Gani ang dili na matambalan sa doktor, ang imposible sa doktor nga balatian, posible sa Ginoo kay walay lisod kaniya, walay imposible kaniya. Nag-ingon ang Salmo 16:1 ug 12. Panalipdi ako o Dios, kay misalig ako kanimo. Kang kinsa misalig si David, ingon niya misalig siya sa Dios. Mauna nga doon na siya confidence nga muduol sa Dios, ingon niya panalipdi ako Dios. Nanuman, kay misalig ako kanimo. Ikaw ang akong Ginoo ug ang tanang maayong butang. Pila ka maayong butang? Dili lang sa daghang maayong butang, dili lang sa pipila ka maayong butang. Ingon niya din ni sa tanang maayong butang nga ania kanako naggikan kanimo. Grabe ka mapainobsanon si David. Grabe ka mapasalamaton si David. Grabing mohatag og pasidungog si David kay ingon niya ang tanang maayong butang nga ania kanako naggikan kanimo. Dapat ingon ana ang atong kinaiya. Atong ilon, tanan nga niya nato, ang atong pusog, ang atong kaalam, ang atong makita, ang atong madunggan, ang atong mabati, tanan nga niya kanato naggikan kini sa Dios. Si San Pablo mo ni iyang gisulti sa Roma Kapitulo 5 versikulo 3. Kita makabaton og kalipay bisan sa atong mga kalisdanan
tungod kay kita na ibalo nga kini nga mga kalisdanan maayo alang kanato nga nagresulta sa pailob og maayong kinaiya og paglaom. Ingon ni San Pablo, bisan gani ang mga kalisdanan sa kinabuhi, kini gitugutan sa Ginoo nga moabot nga ni kanato kay ngano man mo resulta kini og pagpailob. It will develop patience and good character og paglaom diha sa Dios. Ginatugutan sa Dios ang mga kalisdanan sa kinabuhi aron nga mugbunga kini og maayo nga kinaiya og mangayo kita og tabang sa Dios. Kay kung walay mga kalisdanan nga moabot, basig makalimot kita nga magpasalamat, makalimot kita nga magpaubos, basin makalimot kita sa paghatag og pasidungog sa Ginoo sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. So, bad times, difficult times, we should come to God and we should ask for His help. Kay ngano, He is just waiting for us. Naghulat siya og andam siya nga motabang sa dihang magpaubos ta og mangayo kita og tabang gikan kaniya. Ingon ang Romans 8:28. Og kita nahibalo nga sa tanang butang, sa pipila ka butang? Ingna sa tanang butang. Sa tanang butang, ang Dios nagabuhat alang sa kaayuhan ni adtong kinsa nahigugma kaniya. You see, ang ginabuhat sa Ginoo kanimo, ang ginabuhat sa Ginoo kanako, dili kadautan, kundi nag-ingon diha nagabuhat siya og kaayuhan alang ni adtong kinsa nahigugma kaniya. Nahigugma ba ka sa Dios? O ang ginahimo sa Dios para nimo dili para sa imong kadautan, kundi para sa imong kaayuhan. Kay ngano ang Dios maayo nga Dios. So, ingna focus on the goodness of God. Kay ayaw kalimot sa pagkamaayo sa Dios. Kay ngano kung makalimot na ganita sa kaayo sa Dios, we stop trusting Him in difficult times. Dili na ta mosalig kaniya sa panahon nga naata sa kalisod. Pero kung mututok ka sa pagkamaayo sa Dios, sa panahon nga naa ka sa kalisod, kay dili man gyud kanunay naata sa maayo o ayahay nga sitwasyon, moabot man gyud usahay nga daghan tag bayronon, moabot usahay nga duna tay sakit sa atong lawas, moabot usahay nga dili ta magkasinabtanay sa tingali sa atong ginikanan, sa atong anak no nay panaglalis, sa dunay panagbingkil, bisag naning kamot ta nga walay panagbingkil, pero naa gyud misunderstanding every now and then sa panahon nga natas kalisod. Kung mututok lang ka sa pagkamaayo sa Dios, mupadayon ka pagsalig niya bisan sa panahon sa kalisod. Amen? Ang katapusan, basta dili nga ganita mututok sa pagkamaayo sa Dios, we become pessimistic about our future. Mahimo ka nga walay paglaom kabahin sa mga umaabot. You become negative. Lain na negatibo na permi ang imong pangunahuna, ang imong gipaabot sa panahon nga dili na kamututok sa pagkamaayo sa Dios. We lose hope because hope is based on the goodness of God. Without the goodness of God, there will be no hope. Kung dili na gani ka mututok sa pagkamaayo sa Dios, mawagtangan na kang paglaom. Para nimo lisod na ang tanan, dili na ka makapaeskwela sa imong mga anak, dili nagunahuna ka nga dili na ka makapatukod sa imong kaugalingong balay, ang imong tan-aw sa kinabuhi lisod og negatibo basta wala na ka mututok sa pagkamaayo sa Dios. Ingon ni David, Salmo 27 bersikulo 13 ug 14. Mawad-an unta kog paglaom, gawas ko nako mituo na akong makita ang kaayo sa Ginoo sa yuta sa mga buhi. Hinuon nagunahuna ko nga paghulat sa Ginoo. Isulti paghulat sa Ginoo. Pagmalig-on og tuguti ang imong kasing-kasing nga magmaisugon. Oo, paghulat sa Ginoo. Isulti balik paghulat sa Ginoo. So ingon ni David din he would have been despaired unless mituo siya sa pagkamaayo sa Ginoo. Kay mawadaan nun ta siyang paglaom kung wala siya misalig og mituo sa pagkamaayo sa Dios. Unya ingon niya,
iyang gisultihan iyang kaugalingon, iyang gipahinomduman iyang kaugalingon, paghulat sa Ginoo. Isulti, ayaw pagdali. Isultig balik, ayaw pagdali. Okay? Many times, sa dihang magdali ta, we are not focusing on the goodness of God. Basta, magdali na ganita, usahay nakalimot na ta nga ang Dios maayo. Susama sa prodigal son, miadto sa siyang papa, o gingon niya, gusto nako nga ako nang makuha ang akong inheritance karong adlaw. I want it now, I want it right away. Dili na siya makapaabot, nagdali na siya. Magdali na gani ka, bantay kay usahay, wala na ka nag-focus sa pagkamaayo sa Dios. Kay ngano, waiting is an expression of trusting the goodness of God. Ang tao nga dunay pagsalig sa pagkamaayo sa Dios, dili siya magdali. Magpaabot siya sa right timing sa Ginoo. Kay ngano, there's always a right time for everything. Pananglitan, niadto ka sa mall, nakakita ka dito og refrigerator. O niya, tingali ang imong refrigerator, gubaon na, so gusto ka og bag-o nga refrigerator. Kung dili ka mo tutok sa pagkamaayo sa Ginoo, na ang Ginoo pwede siyang mo provide kanimo nga dili nimo utangon ang refrigerator. Pero kay kasagaran dili naman jud ka paabot, o niya naaman si home credit mohatag og nindot kaayo nga offer. Maingon sila zero interest. Pero sa tinuod dili gid na zero interest. Dako kaayo sila og ganansya sa ilang pag-offer kanimo sa appliance nga gusto nimong kuhaon. Pero kay dili naman ta kapaabot mo na nga adto ta moduol ni home credit. Imbis nga moduol ta sa Ginoo og atong paaboton ang iyang provision aron mapalit nato in cash, dili data with interest. Naa pa ba ko'y amigo diha? When you are in a hurry, you are a single person, estudyante pa, guwapo or guwapa, pero di nakakapaabot nga mohuman og eskwela og motrabaho, gusto nimo nga karon pa lang estudyante, manguyab na ka. Nganong deg manguyab ko? Naday magbuot nako, ako maning kinabuhi. Nagpailara na nga wala na ka misalig sa Ginoo, misalig na ka sa imong kaugalingon. Napoy mo uban, nganong madi ay uban ingon sila, nganong madi ay og ako ning i-home credit kisa may magbayad kamo, ako may magbayad nini. You see? Wala na ka misalig sa pagkamaayo sa Ginoo nga siya ang imong source, dili ikaw. Pero sa dihang mo resort na ka og utang, una magunahuna na ka nga ikaw mo'y mubayad niana. And many times tungod kay wala na to makita ang unahan nga doon na di ay moabot nga crisis, maglisod na ta financially, mula madelay na ang atong bayad sa atong mga monthly amortization kay nangutang ta. Ang madamay pagyod ang iyaha sa Ginoo. Munang dili na makahatag sa iyang tithes o dili na makauli sa iyang tithes. Di na siya makahatag sa iyang generous offering. Kay ngano man nakahigot na ang iyang kwarta sa iyahang mga bayronon kada bulan kay nangutang man. Ayaw kalain, I'm just telling you that God is a good God and He is able to provide for you kung unsay imong gikinahanglan nga dili ka maglibog, dili ka mahasol, dili ka mabugatan. But you know what? When we start putting things in our own hands, sa dihang kita na mo solbar sa atong mga problema, sa atong kaugalingong kaalam, sa atong kaugalingong kahibalo, dili na ta mosalig sa pagkamaayo sa Ginoo, diha ta magka-problema. Are you still here? Most of the problems we have in life comes because of our inability to delay self-gratification. Mao gini ang kasagaran ng problema mo abot na to tungod kay dili na ta kabalo mo pugong sa atong kaugalingon, gusto gyud nato diha dayon atong maangkon kun unsay atong gusto. That is because wala na ta ni focus sa pagkamaayo sa Dios. Kay ang tinuod nga dunay paglaom sa Ginoo, hope is anticipating the goodness of God. Pag
naa kay pagsalig sa Ginoo, doon na kay paglaong. Pag doon na kay pagsalig sa pagkamaayo sa Ginoo, sa dihang mututok ka sa pagkamaayo sa Ginoo, doon na kay nindot nga paglaom para sa imong kaugmaon. Mauna nga ako kang hagiton, tutok sa pagkamaayo sa Dios. Kay ngano, pag mututok ka sa pagkamaayo sa Dios, imong maangkon ang mga panalangin sa Ginoo. Ato kining paghisgutan sunod Domingo. So magkita-kita ta sunod Domingo ngadto sa Diamond Hotel tungod kay first Sunday, that is our face-to-face nga panimbahon. Sugdan nako ang unang panalangin nga ginahisgutan ni David sa dihang mututok ta sa pagkamaayo sa Ginoo. Sa Psalm 23 nag-ingon, "The Lord is my shepherd, I will lack nothing." Unsa may panalangin diya? Because God is good, listen, He will meet all our needs. Kunay unang panalangin nga gisaad sa Dios sa diyang mututok kita sa iyang pagkamaayo. Nag-ingon po ang Bible, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Because God is good, He will teach me to relax when I am in stress. Sa pamagiingon sa Psalms 23, He restores my soul. In another version, sa New Century Version, nag-ingon, He gives me new strength. Sa may buti pasabot niya na, because God is good, He will strengthen me when I am weak. Nindot kayo ng mga panalangin. Unsa pa, nag-ingon diya sa Psalms 23 verse 3, He guides me in the right path for His name's sake. Unsa may buti pasabot, because God is good, He will guide me when I am confused. Napailain, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Unsay meaning niya na, because God is good, He will walk with me in dark and fearful days. Dili ta biyaan sa Ginoo bisag naata sa mga kahadlok. Your rod and your staff, they comfort me. Because God is good, He will protect me when I feel insecure. Ikapito nga panalangin, You prepare a banquet for me in front of all my enemies. Unsay pasabot? Because God is good, He will publicly show His favor on my life. You anoint my head with oil, my cup overflows. Because God is good, He will give me abundant life. Kinsa may gustong abundant life. Amen. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Unsay meaning niya na, because God is good, He will be good to me no matter what happens. Hallelujah. O ang katapusan, nag-ingon si David, and I will dwell in the house of the Lord forever. Because God is good, He will take me to heaven with Him forever. I don't know about you, but I want to be with God forever. Amen. Dili ba mo na imong gusto pod? Makig-uban ka sa Dios hangtod sa walay katapusan. Mga kaigsuonan, ang Dios maayo kanimo. Ang rason si Ginoong Hesus miani sa kalibutan, miani siya tungod sa pagkamaayo sa Dios. Ingon ang John chapter 10 verse 10 and 11. My purpose is to give life in all its fullness. I am the good shepherd, and the good shepherd lays down his life for the sheep. Ang rason nga nung nagpakatao siya, ang rason nga nung nagpalansang siya sa krus sa Kalbaryo, tungod kay maayo siya nga Dios o gusto siya muhatag kanato og kinabuhing dayon, kinabuhing walay katapusan, kana maangkon lamang diha kang Kristo Hesus, sa dihang ato siyang dawaton nga atong Ginoo og manluluwas. Og imong madawat ang kinabuhing walay katapusan, pinaagi sa pagpaubos sa imong kagalingon, pagpanugyan sa imong kagalingon sa Ginoo, og imo siyang dawaton nga imong Ginoo og manluluwas. Uban ka nako sa pag-ampo sa pagtapos. Isulti kini gikan sa imong kasingkas. Langitnon nga Dios. Isulti pag-usab ing langitnon nga Dios. Salamat sa imong pagkamaayo kanako. Salamat sa imong paghigugma kanako. Karong takna
akong ginahalad akong kinabuhi kanimo. Pasaylo ako, Ginoo, sa tanan nakong mga sala. Tagai kong bag-ong sinugdanan. Akong gidawat si Jesus nga akong Ginoo maluluwas. Amen. Magampo ko para nimo. Lord, nagampo ko ni adtong matinud-anon nga nagampo sa pagampo sa pagpanugyan, pagampo sa pagdawat kanimo nga Ginoo maluluwas. Lord, nagampo ko ginhawae siya, breathe new life right now and surround him with people that will help him start up a new life. Palibuti siya, Ginoo, og mga higala nga mutabang kaniya magsugod og bag-ong kinabuhi diha kang Ginoong Hesus. Kanimo nagaampo ako, Ginoong Hesus. Amen and amen. Congratulations! If you prayed with Pastor Siki that prayer of surrendering your life to the Lord and prayer sa pagdawat kang Ginoong Hesus nga imong Ginoog maluluwas, ingon ang Biblia, gitagaan ka sa Dios nga mahimong anak sa Ginoo. Dili reliyon ang imong nadawat kundi relasyon diha sa Ginoo. So congratulations. Og naa ako'y pagdasig nimo. Kung kinsay nag-invite nimo, dunay mga leaders nato sa Simbalay, pag kigsulti kanila kay kana sila andam nga mutabang kanimo nga magsugod og bag-ong kinabuhi diha kang Ginoong Hesus. Magkita ka sunod Domingo sa Diamond Hotel alas 2 sa hapon. Magpadayon kita sa pagtuon sa pagkamaayo sa Ginoo ug atong usa-usahon kining mga panalangin nga iyang ihatag kanato sa dihang motutok kita sa pagkamaayo sa Ginoo. God bless you. We will see you next Sunday. Hangtod may ginhawa